Hello. Good morning po, Yusek. Kaunay po nung binanggit niyo about illegal drugs. Ano po? May we know po kung anong mga barangay, kahit ilan lang po, no, yung 427,000 na binabanggit ninyo na na-cleared na sa illegal drugs? Okay, sa ngayon, yan pa lang po ang ating natanggap at wala po tayong detalye patungkol sa barangay. Hingin po natin mula sa PIDEA at ibang law enforcement agencies yung sinasabi po nating barangay. At gusto ko lamang palang i-update po kayo dahil nakaraang araw po ay humingi po kayo ng mga pangalan ng barangay. Napakarami po at hindi ko po ito mababasa sa inyo. Mauubos po ang araw natin kung mabasahin ko sa inyo bawat isa. So ibibigay ko na naman sa inyong opisyal itong mga kopya. Nandito po yung sasabi niyo mga barangay na nasasabi natin drug cleared, drug free. So ibibigay ko po sa inyo ang summary dahil ngayon lamang po binigay sa atin ng PIDEA. At iba mga pangalan po ng barangay ay ibibigay ko rin po sa inyo pero hindi ko po lahat masasabi. Meron dito pong Maghipid sa Lope de Vega sa Northern Samar, San Jose, Barangay San Jose sa Municipality ng Lope de Vega, Northern Samar, Jebonawan, Lope de Vega, Northern Samar, at nandito po yung iba mga pangalan. So, ibibigay ko na lamang sa inyo at para po magkaroon kayo ng konting detalye. At yung iba po na gusto niyo pa po ng detalye, maaari po nyo itanong mismo sa PIDEA. Yusek, si Senator Zubiri naghain po ng Anti-Online Gambling Act para sa total ban ng lahat ng uri ng online gambling. At nananawagan siya sa Pangulo na maglabas ng malinaw na pahayag na posisyon tungkol dito. Ito ho ba inaasahan nating matatalakay ng Pangulo sa kanyang nalalapit na SONA? Tama po bang sabihin that the President is taking a closer look at online gambling in the middle of all these proposals? Opo, pero hindi po natin masasabi kung ito po ay makakasama sa SONA. Wala pa po akong detalye kung ano po ang sasabihin at ipapahayag ng ating Pangulo sa SONA. At ito naman po mga suggestions po na ito ay makakarating sa ating Pangulo. Salamat. Leth Narciso, DZRH. Good afternoon, Yusek. Inanunsyo po ng PHAPI na hindi muna sila tatanggap ng guarantee letters mula sa gobyerno. Nasa 530 million pa daw po kasi yung hindi nababayarang claims. Ano po masasabi ng Malacanang dito? Opo, nakausap po natin mismo ang pamunuan ng DOH at sinasabi nila na 39 hospitals lamang po sa Batangas ang nagkakaroon ngayon ng usapin patungkol sa di umanong pagbabayad ng mabilisan ng mga amount base sa guarantee letters. Dahil ito po daw ay wala pang kaukulang mga dokumentong na isusumite. Pero hindi po nangangahulugan na yung ibang mga hospitals po ay nagkakaroon ng problema pagdating po sa bayaran. At tandaan po natin na sa Universal Healthcare Act ay meron po supposed to be guaranteed na 10% na authorized bed capacity ang mga private hospitals para patungkol po sa zero billing. At dapat nga po ay hindi na po kinakailangan yung yung tatawag natin medical assistance for indigent and financially incapacitated patients dahil dapat zero na po ang balanse dahil po sa PhilHealth. At kung mas kakailanganin po ng ating mga kababayan na sila ay at malapit sila sa mga DOH hospitals, hindi po kailangan ng GL doon or guarantee letters. So marami po tayo, meron po tayong mga listahan po dito ng mga DOH hospitals na hindi po kailangan ng guarantee letters from any politicians. Dahil po kapag ka po DOH hospitals, ang social worker po mismo ang tumitingin kung sila qualified at hindi naman po politiko. So, ang ilan po dito na aking mababanggit, marami po kasi ay Philippine Medical Center, Lung Center of the Philippines, NKTI, Philippine Health Center, East Avenue Medical Center, Amang Rodriguez Memorial Medical Center, at marami pa pong iba. Mamaya ibibigay ko po sa inyo kung kayo po ay nangangailangan ng kopya ng DOH hospitals. May plano po ba ang Pangulo na kausapin ang mga opisyal ng DOH para pagpaliwanagin o linawin itong bagay na ito kasi may pangako po siya na tutugunan yung mga basic na pangailangan ng taong bayan. Bagamat private hospital po yung pinag-uusapan, programa pa rin po ito ng gobyerno. Yes, opo. Meron naman po kasi MOA ang DOH with the private hospitals. At sabi nga po natin, hindi naman po nagkakaproblema ang gobyerno patungkol po sa pagbabayad ng mga bills po ng ating mga kababayan na covered po ng guarantee letters. Dito lamang po sa 39 hospitals na kinakailangan po ng DOH yung ibang mga dokumento para po sila mabayaran. So, doon po sa maniningil ng mga hospitals, kumplituhin lang po yun yung mga dokumento dahil po ang DOH sinasabi sa atin ay may sapat na pondo. Evelyn Quiroz, Filipino Mirror. Hello. Good afternoon, Yusek. Yusek, may identities na po yung mga policemen involved at saka yung alleged politicians doon po sa mga missing sa Bongeros. Nakausap natin ang isang kinatawan sa DOJ at sinabi po nila na hanggang sa ngayon po ay pinag-aaralan at hindi muna po nila i-reveal ito dahil patuloy po ang kanilang pagsasagawa ng investigasyon. Another topic lang po, yung sa case naman po ni VP Sara, if the findings of the Ombudsman is against the Vice President, sa tingin niyo po ba ay makakatulong to sa impeachment proceedings na kinakaharap niya ngayon? Ayoko po muna magbigay ng anumang sagot sa isang hypothetical question. Tingnan na po muna natin kung anong mangyayari. Salamat po. Thank you po. Ivan Mayrina, GMA News. Ma'am, this is a question on the national debt. Dalawang bahagi po yung tanong. As of end March 2025, nasa close to 17 trillion na pong utang ng bansa. Ito yung 62% ng debt to GDP ratio. Of the more than 4 trillion borrowed under the Marcos administration,
can we account where it largely went? And is a 62% debt to GDP ratio still within what can be considered healthy? Ito po ay ginamit sa mga growth-enhancing investments tulad ng infrastructure, education, agriculture, health, at social services. Makikita po natin kung ano ang mga tinulong ng Pangulo at ng pamahalaan sa mga farmers natin, sa mga mangingisda po natin. Pati po itong pagpapataas din po ng mga ayuda at tulong sa ating mga kababayan. Makikita niyo po yan. At ito po ayon sa ating DOF, Department of Finance, ay sustainable. Nasa sustainable level po tayo. At dahil po ang 70% po ang international threshold for the debt to GDP ratio. So, nandun pa po tayo. Dahil sabi nyo nga po, nung nakaraang taon, nasa 60.2, kung di ako nagkakamali, 60.7%, pero ngayon mukhang tumaas ng konti. 62%. But still, nandun pa rin po tayo sa range. It's supposed to be below 70%. And can you tell us kung ano pong targets in the next 3 years of the administration? Kasi po, sa unang sona ng Pangulo, if I may point it out, ay target po na ibaba sa 60% or below ang debt to GDP ratio. Sa ganyang katanungan, tatanungin po muli natin ang DOF at yung ating economic team patungkol po dyan para mas detalyado ang aking maiulat sa inyo. Thank you. Last question, Maricar Sargan, Brigada. Good afternoon po, Yusek. May panukala po si Senator Cheese Escudero na ipawalang bisa yung bank secrecy law para ho sa mga government officials and employees para daw po maiwasan yung pagtatago ng mga ill-gotten wealth. Si Pangulong Marcos po ba willing na suportahan yung panukalang ito? And if ever na maging batas, bukas din po ba siyang buksan yung kanyang bank records? Ang Pangulo po ay sang-ayon po at dapat lamang po nating ipatupad itong accountability and transparency sa gobyerno. So, hindi po tayo magkakaroon ng negatibong sagot mula sa Pangulo. That was the last question. Thank you, MPC. At gusto ko lamang palang i-update po kayo dahil nakaraang araw po ay humihingi po kayo ng mga pangalan ng barangay. Napakarami po at hindi ko po ito mababasa sa inyo. Mauubos po ang araw natin kung mabasahin ko sa inyo bawat isa. So ibibigay ko na naman sa inyong opisyal itong mga kopya. Nandito po yung sasabi niyo mga barangay na nasasabi natin drug clear, drug free. So ibibigay ko po sa inyo ang summary dahil ngayon lamang po binigay sa atin ng PIDEA. At iba mga pangalan po ng barangay ay ibibigay ko rin po sa inyo pero hindi ko po lahat masasabi. Meron dito pong Maghipid sa Lope de Vega sa Northern Samar, San Jose, Barangay San Jose sa municipality ng Lope de Vega, Northern Samar, Jebonawan, Lope de Vega, Northern Samar at nandito po yung iba mga pangalan. So ibibigay ko na naman sa inyo at para po magkaroon kayo ng konting detalye. At yung iba po na gusto niyo pa po ng detalye, maaari po yung itanong mismo sa PIDEA. Okay? Sa ibang balita, walang gutom program beneficiaries makakabili na ng benting bigas. Upang mas gumaan pa ang pamumuhay ng mga beneficiaries ng walang gutom program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., simula ngayong araw, makakabili na sila ng 20 pesos na bigas sa ilalim ng benting bigas meron na sa WGP program. Ang programang ito ay bunga ng pinagsamang puwersa ng Department of Social Welfare and Development o DSWD at ng Department of Agriculture or DA na naglalayong magbigay ng mas abot bigas or mas abot kayang bigas sa mga food poor sectors, kabilang na ang mga solo parents, senior citizen at yung mga kapansanan. Inilunsad ang benting bigas meron na sa WGP program sa isang food redemption activity ngayong araw sa Tondo, Manila. Sa ilalim ng walang gutom program, ang mga beneficiaries ay makakatanggap ng 3,000 pesos monthly food credits sa pamamagitan ng Electronic Benefit Transfer o EBT cards na magagamit lamang sa pagbili ng masustansyang pagkain. Mabibili naman ang 20 bigas sa mga DA-accredited suppliers at retailers, kabilang na ang mga kadiwa outlets. Sa ngayon ay meron ng 300,000 low-income households ang nakikinabang sa walang gutom program ng Marcos administration.